Water sign. Hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, sisilipin natin yung iyong May 15, 2026. Tingnan natin kung anong mga eksena, kaganapan, at kung ano-ano pa na possible na makasalubong mo ngayong May 15, 2026. Okay? So, thank you so much po sa mga bago. Pasok lang. I hope na magustuhan ninyo yung ating readings and makatulong, of course, sa mga bago, sa mga pabalik-balik na nag-aabang ng ating reading, sa mga abangers natin dyan. Thank you very much, okay? So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Let's go na tayo, water sign, okay? So, tingnan natin. Uy! May 8 of sword ka. Okay, meron kang Knight of Sword, okay? 8 of Sword and the Knight of Sword, okay? So, matindi my dear yung kagustuhan mo na makaalis sa isang sitwasyon, okay? Actually, hindi ko nagugustuhan yung combination ng dalawang card na to because of, there's a possibility my dear na nag-overthink ka sa araw na ito. Like, makikita mo yung itsura ni Knight over here kung gaano siya ka-aggressive. Nakukuha ko na gusto mong makaalis sa isang sitwasyon, pero yung energy kasi my dear is little bit out of control siya. Yung para bang nagpupumiglas ka. Just imagine kumikilos si 8 of Swords dyan, gumagalaw siya, nagpupumiglas ka my dear, okay? It's more on parang out of control na energy. Okay, tingnan pa natin my dear kung ano nangyayari, bakit? Baka ano my dear, baka napapagod ka, nadidrain ka, nai-stress ka, napipressure ka. Hinga ka lang my dear, no? Upo ka lang muna, 'di ba? Relax lang. Lahat naman tayo nakakaranas my dear ng ganito, no? Lahat tayo nasa isang sitwasyon na posibleng hindi yun yung inaasahan natin na mangyayari sa buhay natin, pero it will just make the situation worse my dear kung magpupumiglas ka, yung para bang magiging impulsive yung iyong energy, okay? So let me see my dear, additional cards pa tayo. We have here the energy of the Justice card. Pakiramdam mo siguro hindi mo deserve to. Pakiramdam mo hindi ko deserve yung ganitong sitwasyon, hindi ko deserve yung ganito, hindi mo deserve yung ganyan, di ba yung ganon? Justice card. Paki-clarify po si Justice card. Oy. Pagsasamahin ko tong, ilan ba to? Tatlo? Dalawa. Pagsasamahin ko na tong dalawa, my dear, ha? Okay, may 7 of Swords ka over here. Tapos meron kang Strength card. Okay, parang sinisik mo. Meron ka ditong sinisik mura, my dear. Parang meron kang tinitiis na isang bagay na posibleng mali, hindi tama, illegal, something na parang wala kang magawa my dear kung hindi parang tiisin yung bagay na yun, pero hindi mo talaga siya gusto my dear. It's just more on parang hindi mo na gusto kung ano yung nangyayari, hindi mo na gusto kung ano yung nakikita mo, meron mga unfair na nangyayari, okay, meron mga hindi pantay na pagtrato na nangyayari. Kung sa workplace to, maybe you are in a workplace na napaka-toxic talaga my dear, and nagtitiis ka lang doon sa work na yon because of, syempre kailangan natin ng pera sa pang-araw-araw, pang-tustos, sa mga pangangailangan. Okay, pero nandoon yung energy talaga my dear, May 15 na parang gustong-gusto mo na talagang umalis. Posible nga na baka mag-resign ka my dear sa araw na ito. Pero ang mapapayo ko lang my dear is huminga ka. Kasi baka bugso lang talaga yan my dear ng damdamin, baka napapagod ka lang din talaga. Pagpagod tayo, marami tayong iniisip, marami nangyayari sa atin. Normally ganito talaga yung nangyayari, okay? Tingnan natin, paki-clarify po yung ating Justice card, water sign. And lagi mong isipin water sign, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Hindi lang lahat na ipinopost, hindi lang lahat isinishare.
Pero may kanya-kanyang pinagdadaanan. Hindi lang ikaw, my dear, yung nagtitiis sa isang sitwasyon para magkaroon lang din ng pera or para makasurvive. Hindi lang ikaw, my dear. Okay, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng Eight of Sword. Okay? Pakiclarify po yung Justice card. Pakiclarify po ang ating Justice card. We have here the Ten of Wands, di ba? So, hinuli ko na nga siya, ganun pa rin talaga. Baka nahihirapan ka, my dear, na parang pasan-pasan mo lahat dito, my dear. Posibleng may kinalaman din sa obligation, okay? Ayan, parang pakiramdam mo is really unfair, parang lahat na lang sa'yo pinapagawa, lahat sa'yo na lang pinapa-shoulder, ikaw na lang yung laging nakikita, yung parang ganun, nakikisama ka sa mga tao na posibleng masasama ang ugali, or mga tao na hindi mo naman talaga gusto, no, nagtitiis ka sa isang sitwasyon kasi kailangan, talagang kinakaya mo, pero ngayon kasing May 15, iba yung atake talaga, my dear, talagang nararamdaman ko dito sa reading natin ngayon, na talagang nandun ka sa point, my dear, na parang you're screaming on the top of your lungs. English yun, my dear. Alam mo yung typical, my dear, na parang iritado ka sa sitwasyon. Okay, pero sabi ko nga, baka pagod ka lang talaga, my dear. So, take some day off, parang ganun, kahit isang araw lang, humanap ka ng time para recharge, and umiwas ka sa araw na to, my dear, na my dear, sa social media. Huwag ka muna manood ng mga tarot card reading sa araw na to, ha? Huwag ka muna manood kasi grabe yung nangyayari sa'yo. So, para mabawasan lang yung pressure at saka yung stress, huwag ka muna, my dear, manood ng mga tarot card reading. Mas maganda kung manonood kayo mga uplifting, mga motivational, yung mga ganyan, para medyo maiba, my dear, yung energy, no? Nag-aano lang ako, my dear, concern lang ako kasi hindi ka naman magtitiis dyan kung hindi mo naman talaga kailangan na magtiis. So, tingnan natin, my dear. Let me see. Minsan kasi umaabot talaga ang tao sa napupuno na talaga. Yung parang sobra na. Tama na. Yung parang ganun. Nakakapagod na, nakakasawa na. Pero minsan kailangan lang natin mag-take a break. Kailangan lang natin mag-stop, my dear. And after mong makapagpahinga, makapagmuni-muni, makapagnilay-nilay, kung ano man ang gusto mong gawin, try mo, my dear, mag-meditate. No, try mo mag-meditate, my dear. Okay? We have here the energy of the Three of Cups. Posibleng mga katrabaho to, my dear. Or, actually, this is a very, very tensionado, my dear, na reading. Okay? Sa relationship, this is not good. Seven of Swords and the Three of Cups is energy of a backstabber na energy or posibleng energy ng third party. Sa work, sa trabaho, sa usapin ng pinansyal, work and career, money and career, hindi din to maganda, my dear, kasi baka meron mga toxic na tao, my dear, na sabi ko nga kanina, napapaligiran ka na kinakailangan mo makisama. Yes, we have here the Three of Pentacles. This is related sa energy ng mga toxic na katrabaho. Alam mo, ano na nga ng mundo, mayroon pa rin pala mga ganitong klase nang nag-i-exist, di ba? Ayan o, stuck ka, my dear. You are stuck, my dear, dito sa sitwasyon na to. Sa mga nagtatrabaho out there, continue lang, my dear. No, continue ka lang talaga. Bottom deck of the card is the energy of the Five of Pentacles. Baka hindi talaga sumasapat yung usapin talaga ng sahod, pakiramdam mo hindi mo deserve yung mga bagay. Problema to, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pero ang masasabi ko lang sa iyo, my dear, is take a break. Okay? Kinakailangan mag-take ka ng break. Sa umaga pa lang, kung napapanood mo to ng May 14, so make sure mo, my dear, na pagising mo sa umaga ng ng May 15, ng May 15, my dear, is yung para bang yoga. Okay, makapag-yoga ka, makapag-meditate ka, my dear, okay? So, yun ang ko dito, my dear, sa'yo, ha? So, ayan. Nabanggit ko yung April, baka April na energy pa ito, no? Baka nagsimula to nung April, no? April mo naramdaman yung tension and then umaabot na ngayong May. Pero yun nga, umaga pa lang, my dear, ng May 15, mag-meditate na, umiwas na sa mga toxic na, wag na mag-scroll sa
sa social media, umiwas na muna dyan. Yung mga toxic, umiwas ka muna dyan, my dear, para alam mo yon, hindi masyadong mabigat, ha? Okay, so my dear water sign, ito ang nasagap natin na energy message para sa May 15, 2026. I hope and pray, my dear, na makatulong itong ginawa ko na reading, and maraming salamat po. Bye-bye. Thank you.